Kami mga senior citizen, bilang na yung araw namin, nagbabakasakali kami na mayroon pang magagandang benepisyo na makarating sa amin, na makuha namin. Kasi kumbaga sa limitado na yung aming oras. Sana nga pakinggan ng gobyerno. Isa si Nanay Lilia Tamalabakad sa mga senior citizen na nagtitiyagang sumama sa pagtitipong ito sa Quezon City para manawagan ng dagdag na benepisyo para sa mga katulad niyang senior citizen. Daing ni Nanay Lilia, kulang na kulang ang nakukuha niyang pensyon para sa araw-araw na gastusin, bukod pa sa mga gamot na kailangan bilhin para sa kanyang karamdaman. Hindi. Kasi kagaya niyan yung 1,000 na ibinibigay sa senior. Yung 1,000, ilang araw mo lang yung gagastusin sa taas din ng bilihin ngayon, di ba? Napakalaki. Kasi yung karamihan may mga maintenance na eh. Tapos kami mga senior, hindi lang naman sa amin, may mga pamilya din na umaasa din sa amin. Ganito rin ang sentimiento ni Tatay Felix Baron Sr. Yung maibigay sa amin yung hinihingi na dagdag man lang sa senior, pambili ng gamot, opo. Tapos yung marami kami pangangailangan eh. Tulad sa mga maintenance, hindi kaya naman ng sahod namin na i-fortune na bilhin dito, bilhin yan. Ito ang dahilan kung bakit nananawagang muli ang grupo ng mga senior citizens sa mga senador at kongresista na aprubahan ang panukalang Universal Social Pension Act. Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng lolo at lola, mayaman man o mahirap, makatatanggap ng dagdag na 1,000 pensyon mula sa pamahalaan. Bukod pa ito sa pensyon na magmumula sa SSS. Pasado na ang panukalang ito sa Kamara pero nakabinbin pa rin ang bersyon nito sa komite sa Senado. Nagserbisyo din naman kami sa bayan eh. Nagtrabaho din naman kami sa gobyerno. Naging teacher ako for 40 years. Kaya kumbaga sa sana may maibalik. May maibalik kasi tumulong ka rin naman para mapaunlad yung bayan. Samantala, hinihiling ng mga lolo at lola na paspasan ng Kongreso ang pag-aapruba sa panukala ng Early Voting Act para sa mga senior citizen, ganun din sa iba pang mga miyembro ng vulnerable sector, lalo pat papalapit na rin ang 2025 elections. Malaking bagay po yun. Kasi tulad po sa amin, may edad na. Kung mas maaga kami na pabubutuhin, mas maganda. Hindi na kami makakahalo doon sa crowd ng mga karamihan. Ayon naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes, matagal nang nakahain ang proposed Early Voting Act sa Kongreso pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naaaksyonan. Wala naman pong pondong kailangan. Bakit hindi po maaksyonan? Sana po ay bigyan nyo ng pansin, bigyan nyo ng malasakit, bigyan ng pagmamahal ang ating mga senior citizen. Apela ng grupo ng senior citizen, maipasa na sana ang mga panukalang ito bago pa magsara ang 19th Congress. Dahil kung hindi, tiyak babalik na naman simula ang proseso ng mga panukalang ito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.